ka-greenie, good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, i-share ko po sa inyo ang aking Graftoberia, ang isa kong Graftoberia na mabait, sunlabing po siya. Pero bago yan, morning sun po, mula dito hanggang doon, nagpapaaraw ang aking mga cactus and succulent. Kasi po, nag-comment si Sis Nancy Balustre. Hi sa'yo, sis! Sabi niya, pasilip naman ng aking lovely rose. O sige, silip lang pala. Nandito ang aking lovely rose kasi nandito yung aking mga grafto. Ito po yung aking lovely rose na grafto. Ayan po sila. Morning sun po sila. Pwede rin siya sa afternoon. Ito po yung pot ko ng aking lovely rose. At ito yung isa. Hindi po masyadong madami ang aking lovely rose. Baka sa inyo po madami. Mahirap po magparami dito sa akin. Kaya po kapag nakakabili ako ng clams o kaya cluster, tuwang-tuwa ako dahil minsan lang ako makakita ng ganon. Usually, isahan lang yung nabibili ko kahit sa Dangwa. Ayan po yung cluster na nakikita nyo na yan or yung clams na yan. Dumami na po yan. Hindi naman po ako hirap sa kanya mag-propagate. Meron na po akong mga iilan na leaf propagation sa kanya. Ito pong tatlo na yan, leaf propagate ko po yan. Before po, nakahiwalay po yan sa clay pot, isang ganito. Pero binali ko uli siya sa mother niya kasi po nangangayayat siya. Nung hiniwalay ko po kasi siya na ganito at ganito yung pot niya at nasa isang pot lang siya, isang peraso lang siya, nakaganitong pot siya, parang hirap po siya lumaki kasi wala siyang kasama. Yung lagi ko nga sinasabi na advisable po na ilagay muna natin sila sa malaking pot kapag malaki na po sila. Pero kapag maliit pa po sila, mas okay po na may kasama sila or madami sila. Kaya ayan, binalik ko po sila dyan. Ito po yung mother niya talaga. Ito, lovely rose na queen kasi iba siya, hybrid siya, compare po dito. So, ang aking lovely rose ay nakalagay sa clay pot. Pwede rin siya sa plastic pot. Kasi before, yung aking propagation ng lovely rose ay nakalagay sa plastic pot. At ang sunlight po ng lovely rose ko ay eto po, nandyan po. Pwede po siya sa morning sun kung wala kayong pulsan. Kung meron naman po kayong pulsan, pwede po siya pulsan. Kasi po, yung lovely rose ko before, dun po yan sa aking vertical. Nakapulsan po siya from 7 AM until 5 paglubog ng araw. Kaya niya po yun. Pero, wag niyo pong ipupulsan ang inyong lovely rose kapag hindi pa po stable. May nagtanong, kailan po masasabi na stable na yung isang succulent? Sa akin po, 2 to 3 months. Pag stable na po siya, pinapaarawan ko po siya ng pulsan or morning sun o afternoon sun. Pag stable na po siya, rain or shine. Depende po kasi yon sa succulent. Meron pong maagang maging stable kasi root bound na siya. Meron naman pong mga succulent na matagal mag-stable. Kagaya po ng mga Echeveria. Sobrang matagal po sila mag-stable, mag-root bound. Kaya po, hindi po agad ako nagre-rain or shine or pinupulsan agad ang mga Echeveria kasi meron po silang matabang stem. Ayan po. Matagal po yan mag-ugat at kapag rain or shine mo po yan ng hindi stable, bulok po agad ang kanilang stem. Hindi kagaya po ng mga Graftopetalum, Graftoberia, ayan po, yung mga bushy type at saka lash type, mabilis po sila magkaugat. Yan o, yung stem na yan na mapayat, yung mga stem na mapayat na yan, ayan po, mabilis po yan magkaugat kumpara sa mga Echeveria. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, mas gusto ko po yung mga Graftopetalum, Graftoberia, yung mga lash type, mga sedum, crassula, kasi po, madali lang po sila ipa-stable, madali silang magkaugat, madali sila sa lahat po, even yung leaf propagation. Yung mga Echeveria, maaarte po yan. Lagi ko pong sinasabi na maaarte po yan. At yung potting mix ko po sa aking lovely rose,
humus, rice hull, vermicast, pumice, compost, or yung soil ng Benguet. Ayun po yung aking potting mix. Ang watering ko naman po, pag bagong ripat po yung lovely rose, nilalagay ko lang po sila sa shaded area. Mga 1 week ko po inilalagay sa shaded area. Pag may roots na po siya, tsaka ko lang po siya pinapaarawan. Siguro mga 10 days kapag may roots na siya, nilalagay ko na po sila dito sa morning sun. Maganda po yung kulay niya, stress siya. Before, hindi ko po siya talaga mapastress. Pale green lang po talaga siya. Pero ngayon, dahil nga medyo malamig, and then umaaraw, maganda po kasi yung humidity mataas, yung halamigmig po ng panahon ng paligid ay maganda, kaya po maganda sa mga succulent ngayon. Maganda rin po ngayon, propagate. Meron po akong propagate niyan doon sa aking propagation, isa lang po, kasi dalawa lang po yung tinatanggal ko. Ito po yung aking succulent na hindi ko po pinupudpod kapag ako ay nagpropagate, kasi po konti lang sila eh. Pag tinanggal ko na po sila, ubos na agad, kagaya po nito. Pag tinanggal ko to, 1, 2, 3, wala na. Magiging ganito na lang po siya kakonti. Kaya pag nagpropagate po ako ng lovely rose, 1, 2, or 3 lang po. At isa ang lovely rose sa nagfi-fail i-propagate. Kapag 3 po yung tinanggal nyo dyan, mga 1 o 2 lang po yung mabubuhay. Ewan ko ba kung bakit ganun ka-arte ang lovely rose. Pero the rest na mga graft hook na katabi niya ay madadali lang po i-leaf propagate. Ang lovely rose, medyo madali na mahirap siya. Basta po may kasamang dasal. Dinadasalan ko po na mabuhay siya. At saka tinatabi ko po siya sa mga mabilis mabuhay. Sa sedum adolphi ko po siya tinatabi para po nahahawa siya ng sedum adolphi para buhay din po siya. So yan lang po ang aking lovely rose, hindi po masyadong madami. At gustuhin ko man magpadami sa kanya, pero parang ayaw niya po sa lowland. Yes, pag nabili mo siya ng madami, clump o kaya cluster, mamalayan mo na lang, unti-unti siyang napupudpud, nauubos. Mas okay po sa akin na konti lang siya, pararamihin ko na lang po siya. Sis Nancy ha, pinasilip ko na ang aking lovely rose. Bakit? Ano ba yung lovely rose mo? Namumroblema ka ba sa kanya? Basta ipulsan mo siya. Kung pulsan yung sunlight mo, okay po siya. Kung morning sun, okay naman po siya. Hindi po siya water loving. Huwag kang dilig ng dilig sa kanya. Ayaw niya po yon. Sun loving siya. Once na po na diniligan nyo siya, medyo matagal nyo na po siya diligan uli, mga 1 week. Pero kapag sobrang init po, nakapulsan po siya mga 5 days, pwede na siya. Gusto ko lang mag-share ng aking pagkadismaya, pagkainis, kasi alam nyo yon. Ito po ayan yung ang tagal nyong inantay na magkaugat siya at saka magka-offset siya. Pero ayan po may salbahe. Natapos na po ako sa mga Maya na ibon na salbahe. Ewan ko kung salbahe sila o mabait ba sila. Meron na namang pong peste. Ayan po Kinalkal niya po yung isang pat ko na malaki. Ayan po nawala po yung mga lipropa na nakapatong. 2 po yung kinalkal niya. Ayan Ayan Ano ba yan? Nakakalungkot. Naiinis ako na ewan. Ayan po may naiwan pa siyang dumi. Pusa po yung may gawa nito. Buti na lang po yung dito hindi niya ginalaw. Ito, 2 pat lang po, pero nawala na yung mga pinatong ko dyan Dito siya dumudumi. Kasi nandyan yung poop niya Ito rin kinalkal niya. Ay nako, talaga naman. Ang hirap-hirap nito paugatan at saka magka-offset. Pagkatapos dudumihan niya lang. Buti na lang, 2 lang po yung kanyang ginalaw. Siguro tatakpan ko na lang siya kapag gabi. Gabi kasi siya umaatake. Sa araw hindi.
Tatakpan ko na lang siya kasi may yero ako doon. Pag gabi siguro, tatakpan ko siya para hindi siya makalapit dito. Sad naman. Gusto ko lang i-share na maganda ang kulay ng aking sedum, Marinee at saka Mendoza. And that's it for today mga kagirini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po pa-like po ng aking video na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga kagirini.